Guys, maganda ba dito sa Czech Republic? Of course, sasabihin ko maganda. Pero alam nyo guys, noong bago ako dito sa Czech Republic, that was way back 2022, no? Pag unang dating ko dito sa Czech Republic, sa totoo andon yung natotoxican ako sa Czech Republic. Alam nyo kung bakit guys? Nung unang dating ko dito sa Czech Republic, may bayad kasi kami ng bahay. So, sumasahod ako noon ng nasa, I think nasa 29,000 crowns. Pero magbabayad ka pa noon sa bahay ng 6,500. Tapos, may mga kaltas ka pa, magbabayad ka pa sa transportation. So, natitira na lang talaga sa akin is magkano na lang. Nasa 16,000 crowns yon way back 2022. So, yun na lang talaga yung natitira sa akin. Siyempre, magpapadala ka pa sa atin sa Pilipinas. So, andun yung part ko na talagang nahihirapan ako na mag-adjust. Nahihirapan ako na kasi alam mo yung 6 months ka na hirap ka pa mag-adjust dito sa Czech Republic. Which is talagang nangyayari yun kung yung bahay nyo is may bayad guys. Promise. Kasi pag ang bahay nyo may bayad at nandun pa sa sasahurin nyo, eto na yung take home money mo pero babawasan pa siya ng halagang 6,500, 7,000, 8,000 crowns. Baka kakaltasin doon, imaginein mo yun. Tapos ang matitira sa'yo magkano na lang, walang 20,000. Ang sakit noon guys, nung panahon na yun. Pero ngayon kasi kahit paano naman, nagkaroon kami ng libreng bahay. So, meron kaming 3 years na libreng bahay dito sa aming company before. Pero natapos ko na siya kasi ngayon magbabayad na rin kasi kami ng bahay. So, malaking tulong kapag ganun, na libre talaga yung accommodation nyo. O meron lang ako masasadya sa inyo na company na talagang libre accommodation, ibibigay ko sa inyo. Kasi talaga, promise, maganda talaga kapag libre accommodation. Nakaka-toxic ha yung una. Siguro may mga ilan sa inyo, yung mga talagang old followers ko na baka nandito na yung iba na inaano nila na talagang uy okay pala sa Czech Republic something ganun. Pero alam nyo guys, okay talaga sa Czech Republic. Yun nga lang sa una, adjust ka talaga kasi syempre pagdating mo dito wala ka namang grocery, lahat gagawin mo. Sabihin natin meron kang $200,000 na dala-dala dito. Imaginein mo, go-grocery ka, bigas. Simula sa bigas, paminta, mantika, lahat-lahat yun bibilhin mo. Tapos pati yung mga kawali minsan wala pa sa accommodation nyo. Maswerte kapag meron. Paano kung wala, di ba? So, bukod doon, bibili ka pa ng para sa pagkain mo araw-araw. Kasi, hindi naman pwede na wala kang mantika, wala kang suka, wala kang toyo, wala kang bawang, wala kang sibuyas. Tapos bibili ka pa ng mga kutsara mong sarili, baso mong sarili, tasa mong sarili, plato mong sarili. Ang plato guys dito sasabihin ko sa inyo, ang plato dito, siguro, may makikita ka naman sigurong 50 crowns. Pero, ano yun, plastic pa yun. So, kung kayo ay may madadalang mga ganyan, yung mga kutsara, yan, plato, yan, at saka tasa, anuhin nyo na, dalhin nyo na papunta dito sa Czech Republic. Kasi sinasabi ko sa inyo guys, na pag dala nyo is $200 lang, sa pagkain nyo pa lang at saka doon sa ano yun, linis yun. Kasi hindi naman pagdating nyo dito, may sahod ka agad kayo Pagka nagtrabaho kayo, for example, nagtrabaho kayo, kunyari, ano bang petsa ngayon? Sabihin natin, April 16 ngayon. Nagtrabaho kayo ng April 16. Dumating kayo dito, kunyari, April 16, no? Tapos, magbabayometric kayo. Sabihin natin ng 1 week ang ibibigay kong palugit sa inyo. Kunwari, by April 20 or 25, meron kayong work na. Pagpatak nyo naman ng sahuran nilang unang sahuran, wala pa kayong sasahurin For example, ang sahuran nila, April 30. Wala ka pa sahurin nun. Dumating ka ng April 15 or April 16, pero April 30, wala kang sahurin nun. Ilang araw lang ay pinasok mo nun. Sabihin natin 4 na araw. Kunyari lang kunyari 4 na araw o 5 araw o 10 araw pinasok mo. Pag patak ng katapusan, wala ka pa sahurin nun. Hihintayin mo pa ulit yung sunod na sahuran. So, ibig sabihin, parang 1 buwan kalahati ka o 2 buwan ka na nasa Czech Republic bago ka makasahod. Tapos, ang sasahurin mo pa sa unang buwan mo is konti lang. Kasi konti lang pinasok mo sa cut-off na yun Kasi may cut-off dito. For example, kagaya sa company namin. Ang cut-off sa company namin is from 1 up to 30. Ngayon, pagpatak ng 1 ulit ng sunod ng buwan, hindi na yung kasama. Kung dumating ako dito, kunyari na April 16, tapos yung April 16 na yun, nakapasok ako ng trabaho ng April 25. So, from April 25 to April 30, yun ang sasahurin ko sa May na sahuran namin. So, kung ang sahuran namin, kagaya ng sahuran namin is, halimbawa ngayong adjust ng May. So, May 10, ang sasahurin mo is yung 5 araw or 4 na araw lang, di ba? Ganun lang yun. So guys, sinasabi ko sa inyo, magdala kayo kung meron kayong ihihigit sa $200, magdala kayo guys ng mas higit. Kasi para hindi nyo maramdaman yun dati, yung sa akin na nahirapan talaga ako. Kasi guys, alam nyo sa totoo lang, ang mahirap kasi dyan is yung mag-budget kapag wala ka pang sahod. Tapos, pag dumating ka dito sa Czech Republic, ang iniisip ng mga tao,
na mapera ka na. So, nandito ka pa lang, kakatungtong mo pa lang, akala nila, the next month is kaya mo nang magpadala. Which is hindi siya true. Guys, ako na nagsabi doon sa mga family dyan. So, hindi po totoo na pagdating namin dito sa Czech Republic is makakapagpadala kaagad kami sa inyo. Hindi pa pwedeng bigyan nyo muna kami ng 3 to 6 months na palugit bago nyo kami hanapin na magpadala kami sa inyo. Kasi, ang hirap talagang mag-adjust kasi lahat bibili namin eh. Tapos, andun pa yung hindi namin kabisado, di ba? So, yun lang. I hope na nakatulong sa inyo. So, yun lang. So, yan. Galing kasi ako dito sa dito nagpamasahe ako. Pero, nakita ko ang ganda yung park nila. Parang ang taba ko naman kasi dito sa video ko. Parang ang taba ko. Hoy, 67 na lang ako. O, diba? So, nagandahan kasi ako sa park. So, yan. Yan yun naman, Gandahan kasi ako, kaya nagdaan ako dito. Kaya nakapag-vlog din ako. So, anyway, yun lang. Thank you so much.